So, dynamics, it is the branch of mechanics, engineering mechanics, which deals with study of bodies in motion. Okay, in motion. And then, sa dynamics, may dalawang klase ng branch. So, branch ng dynamics yung kinematics tsaka kinetics. Okay? So, pag sinabing kinematics, it describes the motion of objects without explicit reference to the forces that act on it. In other words, kung makikita niyo yung solution, walang kasamang forces doon. Okay? Sa kinematics. Kinetics, however, is a branch of dynamics which deals with study of bodies in motion pa rin, but particularly the force involved in the acceleration. So, ibig sabihin, ito yung mga equation na may included na force. Okay? So, yun ang difference nila. Yung isa walang force, yung isa may force. Okay? So, start tayo sa mga kinematics. Okay? Sa rectilinear motion. Okay? So, sa rectilinear motion, unahin natin yung kinematics in one dimension. Ito yung sa horizontal tsaka vertical class. Okay? So, usually, it's either horizontal or vertical lang naman yan. Yung ang tawag yan? Kinematics in one direction. Okay. Horizontal. Hindi naman naka-angle, no? So, these are the objects that are moving along straight line. Yan, rectilinear translation. Okay? So, una, may tinatawag tayong uniform motion. When we say uniform motion, it is a motion by which there is no change in magnitude of velocity. Ibig sabihin, ang iyong acceleration, kasi pag acceleration, that is the change in velocity, no? With respect to time. Okay? And since, sabi, walang change sa velocity, so, ibig sabihin, equal lang yung initial sa final velocity kung meron man, that is equal to 0. Okay? Acceleration is 0. So, yung nag-iisang formula sa uniform motion ay itong S equals B times T. Okay? S is the displacement, V is the velocity, and T is yung time. Okay? S equals BT lang. Basta uniform motion, iyan lang. No? Wala nang iba. Then, iba yung uniformly accelerated motion. Okay? So, kapag uniformly accelerated motion, it is a motion by which velocity increases uniformly. So, nag-increase yung velocity. Pwede rin siya mag-decrease, basta nag-change yung velocity. No? So, apat yung formula nun, ha? Hindi na natin to pwedeng bawasan. Okay? So, sa ibang libro, minsan may plus or minus pa yung katabi na acceleration. Kasi sabi, yung kapag ang acceleration daw, positive A. Okay? Kapag nag-accelerate. So, ibig sabihin, pag tumataas yung velocity, ibig sabihin, mas mataas yung final velocity kaysa initial velocity. Negative acceleration naman, o yung tinatawag na deceleration, yun ang ginagamit kapag nag-slow down. Ibig sabihin, mas mataas yung initial velocity kaysa final velocity. Okay? Nag-slow down yun. Ngayon, kapag ganun plus, palitan nyo na lang kung ano, kasi nakakalito pa no? Halimbawa, ginawa nyo negative A. Tapos, ang given sa A, negative 3. Diba? Negative 3 meter per second square. Madodoble yung negative 3, no? So, magiging positive. O kaya naman, may given na acceleration, that is 3 meter per second square, pero binanggit deceleration. So, ibig sabihin, although positive yan, gawin nyo na lang negative 3. So, ganun ha. Hindi ko na nilagyan ng plus or minus dyan. Pero, yan na yung gagamitin nyo. Okay? A lang, basta substitute na lang positive o negative. Depende dun sa problem. Okay?
So, yung S, ang tawag doon, yung distance traveled or yung tinatawag na displacement. Yung A, again, is acceleration. Yung B sub F, that is yung final velocity. V naught, yan yung initial velocity and then T is time. Okay? Yung formula niyan, lahat yan may initial velocity. No? Halimbawa sa problem, walang binigay na final velocity. Ang gagamitin nyo, yung walang final velocity. Halimbawa, ito kasi may final velocity. Huwag mong gamitin yan. Ito may final velocity. Huwag mong gamitin yan. Okay. Tatlo yan actually. Yung walang final velocity, yan ang gagamitin mo. Naintindihan? Halimbawa, walang acceleration. Okay, walang acceleration. So, piliin niyo yung equation na walang acceleration. May acceleration to. May acceleration. May acceleration. Ito, gamitin nyo kapag walang acceleration. Okay? Walang given na time. Okay? So, yung may time, ito, at saka ito. Itong gamitin nyo kapag walang time. Ito kapag walang final velocity. Ito kapag walang acceleration. So, ito, gamitin nyo to kapag walang distance o displacement. Kasi all other equation has S. Okay? Yun ang sikreto dyan. Okay? So, basta alam nyo na to, no? Kasi makita nyo sa ibang libro, nakaganito pa to. S equals the average velocity, no? Average velocity times time. Yung average velocity, that is the initial plus the final velocity divided by 2 times time. Ito yon, ito rin yon, no? Okay? Kaya yun ang kapag sinabing, ano yung average? Ito yung ibig sabihin. So, vertical motion, usually, yung tawag doon ng mga freely falling objects. Okay? So, ito yung mga bagay na pwedeng nag-start sa baba o pwedeng nag-start sa taas. Kasi kapag halimbawa sa baba, ito. Okay. Binato mo, pataas. No? Walang angle, walang angle. Pag may angle yan, ano na yan? Projectile na yan. So, ibang ano na yan. Rectilinear, curvilinear na yan. Okay? Ito, vertical lang talaga. Tapos, mag-fall yan. So, freely falling objects pa rin, no? So, ganun pa rin, no? So, meron din, yung nag-start lang sa taas, binitawan, dinrap, no? May ganun din, no? Okay? So, yung hindi binato galing sa taas, halimbawa, andito siya sa top ng building, gano'n. Binato niya yung, dinrap niya yung, yung stone, gano'n. So, ano rin yun? Vertical motion. Okay? Binato sa taas, vertically, then bumalik, or yung binato dinrap sa baba. Okay? So, yun. Take note, yun din yung formula class. Okay? Yun ang kagandahan doon. Pareha sila ng formula. Nagkaiba lang ng, yung A, usually yung A, magiging G. And then, fix na yung G. No? Magbabago na lang dun sa sign din. Yung G, that is 9.81 meter per second square or 32.2 feet per second square. Anyway, nasa calculator to. Okay? Yan. So, take note, positive G. Ibig sabihin, for downward motion, buwibilis kasi, di ba? Di ba ang acceleration, di ba? Once na binagsak ka dito sa pabilis ng pabilis yan. Okay? No? Pabilis ng pabilis. So, nagbabago yung velocity niyan. Usually, pag dinadrop, ang initial velocity niyan ay 0. So, yung final yung velocity niya dito, okay? Tsaka ang velocity niya dito, magkakaiba yan. Okay? In fact, pag hanggang dito lang, kinuhaan mo yung final velocity at ito, mas mataas yung nasa ilalim. Okay? Final velocity 2 is greater than final velocity 1. So, tandaan yan, no? Okay. Halimbawa, dito lang pinakuha, no? Dito lang pinukuha hanggang dito. Ano daw yung velocity niya dito? So, final velocity, computin nyo. Okay? Magkakaiba ng velocity yan. Okay? Pero kapag pataas, binato, pataas, okay? Take note, dun lang nagiging negative G yan. Okay? Kasi, pabagal ng pabagal, binato mo dito, so initial velocity mo,
not equal to 0 yan kasi kung 0 yan, edi walang aangat. So, yun, binato. Pabagal ng pabagal until such time na ma-reach na yung maximum point. Kapag ganon, ang maximum point na yan, okay, dyan nagkakaroon ng final velocity is equal to 0. So, hinto na siya dyan, then saka babalik sa Earth. No? Yan na. Same lang yung formula, kaya siguro naman, di nyo dadagdagan yung kakabisaduhin nyo dyan. Okay? No, solve na tayo. Okay. Let's say given a bus moving at speed of 20 meter per second begins to slow at a rate of 3 meter per second each second. After seeing red light at the intersection, find how far it goes before stopping. So, yung napansin ko sa mga physics problem, no? Parang differential equation yan eh. Mahaba yung yung paragraph, yung ano ba? Yung mga problem, no? So, sa unang basahan, usually, hindi mo naman talaga din, talaga possible na mag-gets. So, minsan may pangalawang basahan. Pero, ganun pa man, kung hanggat maaari, kung naintindihan mo, o hindi naintindihan, ilagay mo na lang kung ano yung mga given, no? Diba ito? So, 20 meter begins to slow. So, consider na natin tong initial velocity. Okay? So begins to slow at a rate of 3 meter per second each second. So, ito may pagkaano pa yung given na to. Sir, ano to? 3 meter per second. No? Hindi yan speed kasi may each second pa. So, yung given dyan, acceleration is 3 meter per second square. Pero, sinabi niya dan, nag-slow siya. Yung velocity niya, nag-slow. Ibig sabihin, bumagal, nag-decelerate yan. Okay? Yun yung mga key terms dyan. Siyempre, kapag bumagal yan, yung final velocity mo, less than 20. Parang ganun. So, gawin mo ng negative 3 yan. Kahit hindi niya sabihin na negative 3, that is considered negative 3 meter per second square. Okay? After seeing red light at the intersection. So, find how far it goes before stopping. So, hinahanap, find how far. And then, yung distance and yung term na stopping or before stopping or stop, that would mean your final velocity is equal to 0. Okay? So, tandaan nyo yan, ha? Kapag nag-stop, kahit yung wheel nag-stop, to stop, before stop, ibig sabihin nun, ang final velocity ay 0. Oh, ano yung wala dito? Wala yung, ano yung wala? Wala yung time. So, ibig sabihin, gamitin natin yung formula na wala yung time. Ano yan? Ito yun. Bf squared minus initial velocity squared equals to AS. Para hindi na doble-doble yung gagamitin mo equation. Oh, sabi ni sir, walang time yung hanapin natin. Ayan yun. Okay? So, lagay na natin lahat. So, 0 squared minus 20 squared equals 2 times negative 3. So, basta nakalagay naman sa mga ano nyo yan, yung SI unit, meter per second squared, kahit di mo nalagay dyan, no? And then, yung makuha mo na S, that should be in meters. Okay? So, S equals negative 20 squared all over negative 6. No? Cancel ang negative. Ano ba sagot dito? Ayan, 66.67. Okay? Yan yung meters. In meters, no? Okay? So, the answer is letter B. Okay? So, tandaan nyo, pag ganyan rectilinear translation, yun, hinahanap natin yung wala para alam natin yung gagamitin natin na equation. Okay? Next. So, at a stoplight, a truck traveling at 15 meter per second passes a car as it starts from rest. So, the truck travels at constant speed and the car accelerates at 3 meter per second square. How much time does the car take to catch up the truck? Okay? So, kasi ito, hindi naman siya talaga tricky. I-apply mo talaga yung uniformly accelerated motion
ganun din yung uniform motion. Okay? So, pag ganito, no, may part yan talaga na kailangan mong intindihin. So, maglalagay ka ng figure. Sabi, sa stoplight, so ito yung, ayun na naman yung stoplight. Meron car at meron truck, no? Meron car tsaka may truck. Okay. So, alam niya na yan. Hindi ko nalalagay sino yung car dyan, sino yung truck. Alam niya na yan. Okay. So, yung truck, actually, nagta-travel yan, no? Hindi siya nakahinto, traveling at the velocity of 15 meters per second, no? So, nagkataon, no? Yung yung car na nasa stoplight starts from rest. Okay? So, meaning to say, ang initial velocity niya ay equal sa 0. Okay? And then, ano pa yung given sa kanya? So, yung truck travels at constant speed. Okay? Pag sinabing constant speed, that is in uniform motion. Okay? Uniform motion. Okay? So, ibig sabihin, kapag truck, no? Kapag truck, ang formula niya lang ay S equals V times T, no? V times T. Then, yung car, nag-accelerate, tapos yung acceleration is 3 meter per second square. Ang nangyari, kailan daw ma-overtake o maka-catch up, no? Maka-catch up ng car yung truck. Okay? Yun. Kasi from rest, so mag-accelerate siya 3 meter per second square. So, ang accelerate niya, dito magkakaroon ng catch up, no? Catch up point. No? Ito na yung point na yun. Kung saan yung car at truck ay mabutan niya, no? Mabutan niya. So, catch up point. Okay? So, yun. Ano yung tatandaan natin dyan? So, from here to here, take note, obviously, same lang yung distance traveled ng car at saka ng truck. Okay? So, let's say, since equal naman, parehas na lang gamitin natin yung S. Okay? And then, take note, starting here, ganun din yung truck. No? Yung tinravel ng car papunta dito at yung tinravel ng truck mula dito hanggang dito, same lang din. Yung car time travel is equal to truck time travel. So, gawin na lang natin T. No? So, ayan yun. Okay. So, S equals BT. So, yun na yun. So, gawin natin S equals 15T. So, hinahanap, ano daw yung time? No? Kailan daw? So, ito na yun. Ito na yun. Ito yung hinahanap. No? Okay? Then, kunin na lang natin yung S kasi S lang na yung ano dito eh. Yung kailangan, di ba? S na lang eh. So, dito sa given na to, ano yung wala? Okay? May initial velocity, may acceleration, okay? Take note, yung S ang kailangan natin hanapin para makuha yung T dito, no? Okay? And yung time, hinahanap din natin yon. Okay? So, yun. Ibig sabihin, wala yung final velocity. Huwag yan yung hanapin natin. Okay? So, yung walang final velocity, that is S. Ito yung, lagay natin car. So, ito truck. Initial velocity times time plus 1/2 t squared. So, parehas naman sila ng S equals yung initial velocity, 0 yan eh. Okay? So, 1/2 AT squared na lang. Yung A, 3 yan. 3/2 T squared. No? So, kung ito yung equation 1, equation 2. So, lagyan natin equation 1 sa 2. Okay? So, ito ay 15T equals 3/2 T squared. So, cancel natin yung T. Okay? So, that is
Ano yan? 15 divide 3, 5 times 2, 10. Ano yan? 10 seconds, no? Tama ba? Yung, doon pa rin. Sa vertical naman pala tayo. Okay? So, sa next, yung vertical, given a ball is thrown vertically upward from the ground, and the student gazing out of the window sees it moving upward past him at 5 meters per second. So, the window is 10 meters above the ground. How high does the ball go above the ground? Okay? So, yung para maano natin, no? Ito talaga, drawing mo talaga to, no? Pero kahit mabilisan lang siguro, mga ganito lang yung building, no? So, halimbawa, nandito, may bata daw dito, no? Student pala, student, no? Okay? So, may binato sa taas, no? Na bola, okay? May binato, no? Okay? So, may binato, hanggang dito, no? Hanggang dito. Pero, yung nakita niya dito, okay? Nakita niya dito, yung velocity daw ng ball is 5 meter per second. No? 5 meters per second. Yung pagdaan niya dito, 5 meters per second daw. Okay? So, yung height ng kung saan na yung bata, no? Okay? Nasaan ba yan? 10 meters yung window, no? 10 meters. Okay? 10 meters daw. Ngayon, ang tanong, gaano kataas daw tong, ano na to? Itong inabot na to. Wala naman sinabi hanggang dito lang, no? Gaano daw kataas? Okay? So, paano ba natin nun yun? No? S. S yun, no? Say, so, take note, yung ba makuha natin dito? Sabi ko nga, pag maximum point, ayun na yung velocity. Final velocity equals to 0. Take note, kapag mga vertical, ang gagamitin nyo na acceleration ay negative G. No? Negative G. Kasi nga, pag binato ng patas, pabagal ng pabagal yan. No? So, negative G. So, kapag nakalimutan nyo, positive o negative, ano nyo, pag binato sa taas, pabagal ng pabagal. Pag binato pababa, pabilis ng pabilis, kaya positive. Okay? So, actually, may given na dito sa part na to, 10, no? Dito sa tapat ng nakuha na niya ng 5 meters per second, that is already 10 meters. Okay? 10 meters. So, halimbawa, no, kung magle-label man ako, let's say S sub A, meron akong S equals S sub A plus 10, no? Ganun. Ibig sabihin, pwede ko evaluate na lang ito hanggang doon, no? Ganun. Okay? So, ano napansin nyo? Walang initial velocity. Okay? So, walang initial velocity. Pero, kailangan natin kunin yon. Okay? So, actually, yung initial velocity niya, pwede itong gamitin. Halimbawa, initial velocity, mula dito, tapos yung final velocity mo, ito, pwede yon. Okay? So, halimbawa, ang gagawin ko ay magsimula dito hanggang dito. Okay? So, kunin ko yung initial velocity. Okay? So, initial velocity, pero kukunin ko yung walang, ano yung wala dito? Walang time. Okay? So, gagamitin natin no time. Okay? So, that is the final velocity squared minus initial velocity squared equals to, sabi, negative g kasi pataas times s. Okay? Times s. Mm-hmm. Ganito, no? Pag i-evaluate ko to, hanggang dito, okay, kasi pag hanggang dito yung S ko, hindi ko makuha. Wala pa. Pero kapag i-evaluate ko mula dito hanggang dito, eto na yung final velocity ko. Okay?
So, initial velocity, ito yung final velocity. Okay? So, ibig sabihin, may S ako na 10. Hindi katulad kapag in-evaluate ko hanggang dito, wala. No? So, yun. Para ang purpose ko kasi, makuha ko yung initial velocity. Okay? So that, final velocity squared, 5 squared, minus initial velocity square equals negative 2 times 9.81. Tapos yung S ko, 10. So, di ba makuha ko yung initial velocity? Pakikuha nga ang initial velocity. May ano ba kayo dyan? Ano bang sagot natin dyan? Initial velocity pa lang to, no? Negative 2 times 9.81 times, ano yun nandun? Times 10. Equals, lipat natin to, minus 5 square, minus 25 yon. So, negative, divide natin ng negative, pares may negative eh. So, then, saka natin square root para makuha yung initial velocity. 14.87 meter per second. Okay. Okay. So, nakuha ko na yung initial velocity. So, pwede ko na kunin yung mula dito hanggang dito. Okay? So, makuha ko na to dapat na SA. Okay? So, again, that is walang time. Bf squared minus B initial velocity squared equals 2 times negative G times S. Yung S is 10 plus SA yan, di ba? So, 10 plus S. O, diretso ko na. S, yung S. Diretso ko na yung S. So, wala nang ganun-ganun, no? Diretso ko na yung S. Kasi may initial velocity ako, may final. O, makuha ko na yung S. Ito, itong buong to. Okay? So, that would be S equals, so, again, final velocity, 0 na. So, initial velocity, so, cancel yung negative nito. So, 14.87 square divided by 2 times 9.81. Okay? So, ang sagot ay letter D, sir. letter D. 11.27 yung sagot, sir. Yung pinakamalaki. ay pinamalapit. So, 11.27 meters. Okay. So, the answer should be letter D. Oh, tama. Thank you. Letter D. Sorry. So, ganito, no? Yung pinakita ko sa inyo, yung isang solution na pwede nyo gawin. Okay? Na-play pa rin natin kung anong dapat na equation. Okay? Pero parang medyo matagal yun, no? Okay. So, what if ganito, no? Sabi kasi, no? Yung characteristic niyan, no? Nung pataas, okay? Parehas lang nung siya ay bumaba. Okay? So, same lang daw yan, no? Same. Okay? So, ibig sabihin, try natin sagutan using the downward reference. Okay? So, same lang naman daw yan. Sabi dito, no? Ang hinahanap natin yung S. Okay? Pababa dito. Yan yung S. Tapos, start niya dito is 0. Okay? Ano pa? Ano pa yung mga gamit natin? So, gagamitin pa rin natin is yung equation na walang time. Okay? Walang time. Kasi walang time na given yan. No? So, that would be final velocity square. So, alternate solution yun. Minus initial velocity square equals 2G alam ko na. 2G dito natin gamitin yung SA. Kasi, given to, okay, so ibig sabihin, dahil hindi natin totally makukuha to, no? So, gagamitin natin yung 5 meter per second dito, no?
Dito, yan. At this point, this is your final velocity. Okay? So, SA to, kalahati SA, then yung kalahati, 10, no? So, ganun pa rin, S is equal to SA plus 10, no? So, makuha natin yung SA is equals to initial velocity. Ulit, ang starting mo ito, kaya ang initial velocity, ito yung initial velocity mo, 0 pala. Pababa pala, no? Okay? So, dito, dinrap mo, ang initial velocity mo, 0. Okay. So, yung SA is final velocity squared over 2 times G. So, SA equals, so makuha natin ay 5 squared over 2 times 9.81. Ang sagot ay 1.27. Oh. So, kung 1.27 to, class, dagdagan mo lang ng 10, yun na yung S. No? S is equals to 1.27 plus 10. Yun yung sagot? 11.27. Parehas lang, di ba? Okay. Ibig sabihin, pwede natin padaanin dito. Instead na pataas yung natin, no? Pag-evaluate, pababa na lang. Since parehas lang naman daw ng, ito yung sikreto dyan, no? Yung characteristic niya, no? Okay? Halimbawa, ito, no? May ganitong klaseng problem, no? Sabi, no? A stone is thrown straight upward with a speed of 20 meter per second. Okay? It is caught on its way down at a point 5 meters above where it was thrown. Where it was thrown, dapat yan, no? So, how fast was it going when it was caught? May ganun-ganun pa. So, ano ba yung solution natin, no? Again, para mas maintindihan, lagyan natin ng figure. Ito yung ground. B na to sa taas. Okay? So, straight upward. So, vertical motion. So, yung velocity, yung initial velocity niya, nakalagay ay 20 meter per second. Okay? And then, pagbaba, so, na-reach na yung maximum point, di ba? This is the maximum point. Dito na lang natin lagay yung pababa, no, para magkaroon ng space pa. Okay? No. Sabi, how fast was it going when it was caught? Okay? Dito, so it is caught on its way down at a point 5 meters. So, dito daw siya nakuha. That is 5 meters above the ground. So, ano daw ang velocity niya dito? Okay? Ano daw ang velocity niya dyan? Okay? So, analyze nyo. Ganito yan, no? Take note that yung velocity na 20 meter per second, yung binato niya, wala nang tataas dyan. Okay? Pabagal na ng pabagal yan. So, hanggang ma-zero yung final velocity. Okay? So, ibig sabihin, kaya lang yan, no? Hanggang 0. 20 meter per second, yan ang pinamataas. Okay, sa pababa naman. Okay? So, kapag pababa, okay, ito yung final velocity niya, 0. Ang initial velocity niya, equal to 0. Okay? Pababa ng pababa. Okay. So, sabi nga, parehas lang naman daw yung characteristic niyan. So, ibig sabihin, yung pababa siya ng pababa. Yung maximum niya hanggang dito, di ba? Pataas ng pataas naman yung velocity niyan. So, ibig sabihin, ang maximum niyan ay, ang maximum na final velocity ay 20 meter per second. Dito. Okay? So, between this 0 and 20 meter per second, pag ina-analyze nyo yan, dapat less than 20. Greater than 0, but less than 20 yung sagot natin. Check natin yung mga ganon. So, dapat yung sagot niya, 21, mali na yan. 31, mali na rin yan. 15.6, pwede. Kaso dalawa. Dituloy natin yung solution. Kasi dalawa no? Guilty pa rin manghula no? So, ganon ha. Tuloy natin. So, ganito yan no? Kapag in-evaluate nyo patas, tas pababa, matatagalan kayo dyan. So, sabi, parehas lang naman yan
Evaluate natin. Paano natin evaluate? Yung mas madali. Yung papunta dito. Okay? Evaluate. Kasi parehas lang naman yan. Evaluate natin sa upward. Okay? So, ibig sabihin, yung S mo dyan, 5 meters. Yung initial velocity mo, ano yan? 20 meter per second. Eh, yun yung initial velocity mo eh. Okay? Kanina. Okay? Same lang yan. Okay? Parehas lang yan. Initial velocity mo, 20 meter. So, yung final velocity mo na pataas, ibig sabihin, yung binato mo to pataas, okay? May final, pwede kang kumuha na ng final velocity dito. Ibig sabihin, parehas lang yung final velocity nyo, yung makukuha dito. Yung pataas siya, then yung pababa dito. At this point, parehas lang yan, class. Okay? Ano yung final velocity niyan? Okay? So again, kunin nyo dyan yung walang, walang time. Okay? Kasi may initial, may final, may S. Laging may acceleration. Given na yon yung G. Okay? So, use no time. Okay? And then, dahil pataas yung ginamit nyo na, ang gagamitin nyo dyan, negative G. Okay? So, that would be BF squared minus B initial squared equals 2 times negative G times S. Okay? So, yung final velocity, ito yung nahanap. So, BF squared minus 20 squared equals 2 times negative 9.81 times 5. Okay? So, yung unknown na BF, ano yung sagot, class? 17.4 meter per second. Okay? Naintindihan? So, instead na maguluhan kayo, pinaakyat, then binoba, ay di evaluate nyo na lang ng pataas. O, di ba? Kasi parehas lang naman nung ano niyan, nung characteristic niyan. Okay? Naintindihan, class? So, this is the correct answer.